Don't worry, hindi ako magpipreach. Dahil kayo ang magpipreach ngayong gabi. Kala nyo ako ha? Dahil merong birthday ng Lord, di ba? Bakit na merong Christmas? Alam niyo ba kung bakit may Christmas? Jesus Yes, is the Jesus. reason for the season. Jesus came to earth. Ba't kaya tayo naghahanda pag Pasko? Para lalahanin. Tapos ang dami pang mga gifts. Oh, alam ba natin kung anong ibig sabihin yan? Sabi sa Lucas, mabilis lang po ako kasi pag-pray natin. Mabilis lang ako kasi meron akong gagawin sa inyo para sa ating birthday celebrant. Hindi ito naka-ready pero mag-ready kayo dahil tatawagin ko kayo isa-isa. Okay? So ang akin lang po isi-share ay sa Lucas 2 chapter 2 verse 10 and 9. Sabi po, 'di ba, kapag kami mga okasyon, naramdaman niyo ba yung joy sa puso niyo? Yes, amen. Amen, 'di ba? Kapag birthday, excited tayo, 'di ba? Sino mga naikasal na? Amen. Ano yung nararamdaman niyo kapag ikakasal kayo? Pagod daw. Pero kapag Pasko, pag Pasko, anong nararamdaman natin pag Pasko? Di ba iba yung joy na nararamdaman natin kapag Pasko kumpara dun sa mga okasyon na ating ginagawa, di ba? Naranasan nyo ba yon? Di ba pagka Pasko, wow, December na. Pagsapit ng bear, sikat na sikat si Jose Marichan. Yes. Tapos excited na tayo, oh, bear na, Pasko na. Di ba? Parang kakaiba yata yung Pasko sa lahat ng mga okasyon. Mas. Di ba? Kasi Christ is in the occasion. Siya yung nasa gitna ng okasyon natin. Kaya pinagpala po yung mga tao na kapag ka-Christmas party, ang masinuuna yung ganito na mag-share ng Word of God. Amen? Bago po tayo mag-celebrate ng mga kung ano-ano. At kailangan maunawaan po natin bakit nga ba merong Pasko. Naunawaan ba natin yung bakit merong Pasko? Amen. Diba alam lang natin, oy, Pasko na, pinanganak si Jesus. Mag-exchange gift tayo. Merong mga pagkain sa hapag. Alam niyo po yung ibig sabihin ng exchange gift? Si Jesus ay nakipag-exchange sa atin. Mga kasalanan. Yun yung ibig sabihin kaya merong exchange gift. Na tayo dapat ang magsasuffer, tayo dapat ang parurusahan. Ang tingin sa atin ng Panginoon ay makasalanan, di ba? Pero, nakipagpalit ang Panginoong Jesus. Nakipag-exchange ng kanyang buhay, ng kanyang dugo doon sa cross para sa atin. Kaya nung time ng Panginoong Jesus ay nakadipa doon sa cross, ang tingin sa kanya ng Ama, siya ay madumi. Siya ay makasalanan. Pero nung tingin sa atin, malinis tayo. Wala tayong kasalanan. Kasi inako ng Panginoong Hesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Diba? Sabi po dito sa Lucas 2, chapter 2 verse 10, sabi niya, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Diba? Ang sabi ng anghel, huwag kayong matakot dahil meron akong dalang magandang balita. Doon nagsimula ang Pasko. Amen? Sa magandang balita. Alam niyo po ba mga kapatid, hindi pa tayo sinisilang. Alam na ng Lord kung ano ang gagawin sa atin. Naka-ready na ang pagpapatawad ng Panginoon para sa atin. Hindi ka pa nagkakasala, imagine mo, di ba? Pinatawad ka na. At ngayong gabi, ang panalangin ko po, maisilang ang Panginoong Hesus sa puso natin. Amen. Kapag naunawaan po natin ang tunay na kahulugan ng pagsilang ng Panginoong Hesus, wala nang buwang sa atin yung mga basura na pumapasok sa ating puso. Kailangan maisilang ang Panginoon sa ating puso. Amen? Di ba tayo? Amen. Kasi akala lang natin normal lamang yung pagsilang ng Panginoon. Kapag hindi natin naunawaan ang tunay na kahulugan ng Pasko, parang normal lamang ang Pasko.
excited tayo kasi, uy, sali ka, may exchange gift. Uy, sali ka sa Christmas party namin. Diba? Pero hindi na naunawaan, bakit nga ba merong palitan ng regalo? Unang-una ang Panginoon po, nakipagpalit sa atin, na tayo dapat ang parurusahan ng Ama, pero inako niyang lahat ng kaparusahan. Amen? Kaya isinilang ang Panginoon. Mas pinili ng Panginoon na pumunta dito sa lupa para sa atin. Ganun tayo kamahal, mga kapatid ng Panginoon. Kung iniisip mo na walang nagmamahal sa iyo, iniwanan ka ng boyfriend mo, pinagpalit ka ng asawa mo, pinagpalit ka ng kaibigan mo, and then hanap ka ng hanap na magmamahal sa iyo. Nandiyan ang Panginoon, oh. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Diba? Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya ang sabi po dito, isinilang ang Panginoong Hesus. Sabi niya, sa 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So ang Panginoong Hesus po ay isinilang para tayo ay iligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? At ang Pasko po, ang pagsilang po ng Panginoon, sabi dito, nagbigay po siya sa atin ng kagalakan at inalis po niya ang lahat ng takot sa ating puso. Diba? Alam ko ang bawat isa sa atin ay takot sa kamatayan, diba? Pero kapag narinig natin na kinuha na ng Panginoon, dahil takot tayo sa kamatayan kasi hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Diba? Yun lang naman ang takot ng tao eh. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Sa langit ba o sa impyerno? Diba? Pero nang ipinanganak ang Panginoon, inalis niya ang lahat ng takot sa atin. Amen? Bakit? Dahil doon sa magandang balita. Ano yung magandang balita? Ang Panginoong Hesus ay isinilang, siya ay namatay, at siya ay muling nabuhay para sa atin. Inako niya ang lahat ng ating kasalanan. Kaya wala na tayong takot ngayon kapag isinilang ang Panginoon sa ating puso, tinanggap natin siya as Lord and Savior, tinatanggal niya yung lahat ng takot sa atin. Ano na ang napapalit doon? Excitement kasi makakasama natin ang Panginoon. Amen? Excited ba tayo? Amen! Di ba? Excited lagi sa Pasko. Ibig sabihin, Lord, I am always excited. Hindi lamang kapag Pasko, every day. Ako'y excited dahil kasama kita. Hindi nyo napapansin kung paano tayo iniingatan ng Panginoon sa araw-araw, di ba? Amen. Di ba? Yung mga nangyayari sa atin, pero nandun palagi ang protection ng Panginoon sa atin. Gaano man tayo mga makasalanan. Pero nandun ang Panginoon kasi ang gusto ng Panginoon, tayong lahat ay maligtas at makasama niya. Kasi kung tayo yung mamamatay nang hindi natin tinanggap ang Panginoon sa buhay natin, saan tayo pupunta? Sa impyerno. Pero ganun tayo kamahal ng Diyos. Ang Lord po, mga kapatid, ay walang pinipili. Mahirap ka man, mayaman ka man, anong antas ka ng buhay mo, sino ka man, walang pinipili ang Panginoon. Tanggap tayo lahat ng Panginoon. Amen? Hindi po siya galit sa makasalanan. Pero galit siya sa kasalanan na ating ginagawa. Amen. Amen? Tandaan po natin, kasi kalimitan po ang mga tao, ayaw pumunta sa church kasi isipin nila makasalanan sila eh. Di ba? Ayaw pumunta sa church kasi sabi nila, hindi ako dapat yan, masusunog ako. No. Mahal ka ng Lord, ikaw ang kailangan ng Lord. Niligtas ka nga eh, doon sa kasalanan na ginawa mo. Sa kasalanang minana natin at sa kasalanang ginagawa mo. Amen? Kaya huwag tayong matatakot na pumunta sa church. Kahit tayo gumagawa ng kasalanan, huwag tayong aalis sa payong ng Panginoon. Dahil may tamang panahon ang Panginoon. Amen? Para sa bawat isa sa atin. Hindi natin pwedeng husgahan, hindi ka pwedeng pumunta kasi ikaw ay makasalanan, ikaw ay mamamatay tao. Ikaw ay nakikiapit. No! Yung mga ganyang klaseng tao ang dapat nating dalahin dito sa simbahan para makarinig siya ng salita ng Diyos, para maunawaan niya kung papaano ba. Shalom. Sabihin mo ano. I will call him later. So kaya dapat ay nandito tayo. Huwag tayo every Saturday dapat nandito tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Alam niyo ba na nakikita kayo ng Lord at ngayong mga oras na ito ang Lord ay nakangiti?
Sabi ng Lord, uy, ang dami doon sa ilat nagse-celebrate ng aking kapanganakan. At meron pong nagtatala sa langit. May nagsusulat doon. O, ito si Sister... Ang pangalan ko? Nesty. Uy, nakita ko siya nandun siya sa church. Right? Check. Diba? O, tapos pag-isip ng mga Lord, salamat ha, kasi nakatid ako ng gawain kagabi. O, check. Kahit makasalanan ka. Sabi ng Lord, check. Diba? Kilalanin mo lang ang Panginoon sa buhay mo. Ang Lord ang bahala sa iyo. Amen. Amen? Tayo, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Babaguhin natin ang sarili natin 1 day, 2 days, 3 days, 1 week. And then go back, babalik tayo. Pero kapag ang Lord ay inimbitahan natin sa ating buhay, Lord, ikaw na po bahala dito sa buhay na ito. Diba? Shalom! Pag ang Lord ay inimbitahan natin at hinayaan natin na siya ang mamuhay sa buhay natin, ang Lord na ang bahalang kumilos sa atin. Itutuwid at itatama niya tayo sa ating mga ginagawa. Amen? Kaya sabi doon, ang pagsilang ng Panginoon, inalis niya ang ating takot sa ating puso. Pangalawa, ano pala yung sabi doon? Ang sabi po niya doon, ang pagsilang ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kagaya ng sinabi ko kanina na itanong ko sa inyo, pag Pasko, iba yung kagalakan na nararamdaman natin. Amen? Amen. Ewan ko, kasi, di ba, hindi niyo ba napapansin? Kapag Pasko, sinabing Pasko, Christmas, iba yung joy talaga na nararamdaman natin. Kumpara doon sa birthday lang, parang normal day lamang pag birthday natin, di ba? Parang pag ikakasal tayo, okay lang, excited, pero iba yung joy na nagagawa ng Pasko. Tandaan natin, bakit? Kasi nandun ang Panginoon. Christ is in Christmas. Pero kung tayo magsusulat ng Christmas, huwag naman natin gawing X. Mas. Parang tinatanggal mo si Jesus doon sa Christmas. Xmas. Mga tamad, magsusulat na lang CHIRIST. Ayaw pa, X. Parang tinanggal mo si Lord doon, tapos mas. Anong ibig sabihin nun? Kaya pag tayo magsusulat ng Christmas, hayaan natin si Jesus ay nandoon sa loob. Christ is in. Diba? Andun siya, Christmas. Kaya iba yung joy. Kaya ngayong gabi, alam ko iba ang joy ng bawat. Sa tamo ang lahat nakangiti, ang ganda paglasdan. Amen? Pag kayo hindi nag-enjoy ng Christmas, kayo ang talo. Ano ba? Sabi dito, ang kapanganakan ng Panginoon, sabi niya, express God's personal touch. O ine-express daw, sa ang kapanganakan daw ng Panginoon, ine-express yung personal touch ng Panginoon. Diba? Ine-express doon, diba? Natatouch tayo, tinatouch tayo ng Panginoon. Kagaya ni Sister, na inaanak pag tayo dito, parang hindi yata ako karapat-dapat tumayo dito. Kinukonvict tayo ng banal na Espiritu sa ginagawa natin. Amen. Amen? At pag kinonvict tayo ng banal na Espiritu, huwag natin hayaang magmatigas ang ating puso. Amen? Gawin natin kung anong pinapagawa ng Panginoon. Yes. Amen. Kaya kung kinukumbigay ng Panginoon, yala. Amen? Sasabi po dito, sabi sa Matthew 1:23, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they call his name Emmanuel. So ano ibig sabihin noon? God is with us. Kaya tayo kinukonvict ng Panginoon kasi ang Diyos ay kasama natin. Amen. At alam niyo po ba na ayaw ng Lord na mamuhay tayo sa kung anong buhay ang pinapamuhayan natin? Nakikita ng Lord kung paano tayo nasasaktan. Amen? At gusto ng Lord na makalaya tayo dun sa sakit na yon, sa mga pain na ating nararamdaman. Kagabi, meron po kasi kaming project sa Tel Aviv, Evangelistic Caroling. Napupunta kami sa bahay-bahay at kami ang nagdadala ng regalo. At pagpunta namin doon sa isang bahay, meron silang uniform, nakalagay doon, Goodbye 2024, tapos Welcome 2025. Tapos nag-share ako sa kanila, anong gusto nyong iwanan ngayong 2024? Alam niyo, meron ng babae nakatitig sa akin, gusto na niyang umiyak. Sabi ko, kung meron man kayong mga galit sa puso, mga taong hindi pa napapatawad, this is the time. Kasi ilang araw na lang ang natitira sa 2024,
Sakto nga, 2025 na nakalagay dito. Jesus is the reason for the season. So, bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas? Dahil kay Jesus. Anong sinasabi ng Panginoong Jesus? Tayo ay magpatawaran. Amen. Amen. Diba ang ganda ng kanta? Ang Pasko ay sumapit. Ano ba yung tayo ay magpatawaran? Magagandang awit. Makakaawit pa tayo ng magandang awit kung ang puso natin ay merong something. So kaya bago matapos ang 2024, i-release na po natin yung mga kabigatan na yun. Ayaw ng Lord. Alam nyo, nung nakaraan, ang preaching ko doon sa Tel Aviv ay forgiveness. At grabe po yung mga iyakan namin doon. Sabi ko, kung sino yung mga merong mga tawag dito, mga nasaktan, lapitan ninyo at humingi kayo ng tawad. Amen? So, kung gusto ninyo yon, kung sino man yung mga nasaktan nyo, bago man na maghiwalay ang 2024, tayo magpatawaran. Amen? Magpatawaran tayo. Kalimutan na natin, alam nyo ba na galing sa demonyo yung lahat ng yan? Yes. Ang gusto ng Panginoon ay pagmamahalan, pagbibigayan, pagpapatawaran, pag-uunawaan at pagkakaisa. Yes. Pero kung tayo hindi magpatawad, ang sabi sa Bible, sa Matthew, kung gaano kalaki ang pagpapatawad na ibinigay mo sa kapwa mo, ganun lang din ang pagpapatawad na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kung isa lang ang pinatawad mo na kasalanan, sa kasalanan mo lang din ang patatawarin ng Lord. Tandaan natin, pag tayo namatay na hindi tayo nagpatawad, di natin makakasama ang Lord. Kahit pa buong buhay mo, ay ibinigay mo ang paglilingkod sa Panginoon is useless. Amen? Kaya, nasa sa inyo po yun. It's up to you. Conviction ng Banal na Espiritu kung ano po yung gusto nyong gawin bago matapos ang 2024. Kung gusto nyo ngayon na kayo ay magmahalan, magbigayan, ibig sabihin na magbigayan, magbigay kayo ng pagpapatawad. Yun lang ang gusto ng Lord. Gusto kasi ng Lord tayo ay magsama-sama na masaya. Amen. Pero tandaan nyo palagi, ang taong hindi nagpapatawad ay siya lagi ang talo. Shalom. Amen. Nahanap kita eh, ba't ngayon ka lang? Nabis kita talaga. Ang taong hindi nagpapatawad, siya yung laging talo, tandaan natin. Amen. And the last, sabi po dito, ang kapanganakan ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Di ba? Ipinanganak ang Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Sino mga ligtas na? Amen! Di kayo sugat. Parang matindi yan. Parang naman ang puso mo ah. Ay, Parang ayaw mong mag-ano ah. Hallelujah. So, ang pagkapanganakan ng Panginoon na nagbigay siya ng kaligtasan sa atin. Iniligtas po tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Inako niya lahat ng kasalanan natin. Para walang reason para hindi rin tayo magpatawad. Tandaan mo, kung hindi mo kaya magpatawad, tingnan mo kung anong ginawa ng Panginoon sa'yo nung ikaw ay makasalanan pa. Di ba? Ang sabi sa Romans, nung tayo mga makasalanan pa, tayo minahal na ng Diyos. Amen. Bakit hindi natin magawang magpatawad? Di ba? Parang ang hirap-hirap eh, tinuturo sa atin ang love. Love conquered the multitude of sin. Imagine mo yun, love conquered the multitude of sin. Tandaan natin mga kapatid, bakit marami mga pagpapala ang humaharang sa buhay natin? Kasi merong ipinapagawa sa atin ng Lord na hindi natin magawa-gawa. Huwag natin hayaan tumigas ang puso natin. Amen! At I pray na ngayong Pasko, bago matapos ang 2024, huwag na natin pagmatigasin ang ating mga puso. Amen? Amen. Gaganda ng mga ngiti nyo, kaya I hope na sa 2025 ay mas maganda pa dyan ang mga ngiti. Natin makikita. So, sabi po dito, na ang sabi nga po niya doon, ang magandang balita, kaya ipinanganak ang Panginoong Hesus, ay dahil sa magandang balita, siya ay isinilang sa bayan ni David ang tagapagligtas. Siya ay ating tagapagligtas. Amen. So at ngayong gabi po, bago matapos,
Tatawagin ko kasi kanina ayaw mag-special number eh. Dahil birthday ng inyong mahal na pastora, ng ating mahal na pastora. Una sa lahat, kung kayo ay merong mga misunderstanding sa pastora nyo, this is the right time to come. Lapitan po ninyo yung pastora, humingi kayo ng sorry, halikan ninyo, yakapin ninyo. Kasi tandaan po natin na ang pastora natin ay siya po ang ating nanay. Kaya dapat nire-respeto po natin ang ating ang ating pastora. Makasalanan to. Parang ang dami kasalanan. Ayaw ko bitaw eh. Tandaan po natin ang ating pastora. Kasi kontrabida kami. Kontrabida kasi ako eh. Kontrabida sa shopping. Tandaan po natin, tayo po ay tinipo ng Panginoon dito sa church bilang family of God. Amen. At ang Lord ay naglagay ng leader ninyo ng pastora. Kaya ang pastora dapat nigagalang, nire-respeto at ginagalang. Kung paano nyo respetuhin ang inyong mga magulang. Kapag binabastos nyo ang pastora nyo, ganun nyo rin tratuhin ang inyong mga magulang. Kasi ito nanay nyo eh. Nanay nyo siya. Hindi na kita. Diba? Kapag may kailangan kayo, lalo na pag may mga sakit kayo, sino kang tinatawagan ninyo? Diga ang inyong pastora. Pag kailangan nyo ng counseling, andyan ang inyong pastora. Kaya mahalin ninyo yung pastora ninyo. Alam nyo mga kapatid, hindi madali ang maging pastor. Amen. Kailangan mong isakripisyong lahat. Alam nyo po, nung isang araw, nagmumuni-muni ako sa basa. Oh Lord, ba't ganito yung bakit mo maagang kinuha yung aking asawa? Mag-isa lang ako, tapos iniwanan mo ko ng 3 anak. Alam niyo yung word na na-receive ko? Para makita yung glory ng Diyos sa buhay ko. Amen. Amen? At ganoon din po, kung ang ating pastora ay nagiging mahigpit sa atin dahil gusto niya na makita na kayo ay lumalago. Amen. Amen? Gusto ng, alam niyo po ba, kami ang mananagot sa Panginoon kapag kayo ay napabayaan namin. Kaya kung kayo ay pinapagalitan ng pastora ninyo, kung kayo kinukurek, magpasalamat kayo. Dahil kung ipapamper, lagi nang ipapamper ang inyong mga kasalanang ginagawa sa impyerno ang punta. Kaya dapat kapag kayo ay sinasabihan ng pastora, magpasalamat kayo. Sige, yakapin ninyo. Dito ka, Pastor Robin. Sila, matagal Yakapin lahat. Kayo, lahat. Ilan lang nakita ko eh. Basta kape. Basta dapat sa internet. Umayain daw. Ako. Ayan. Mag-sorry ka kay Pastora. Sorry kayo. Ayan yung mga pasaway. Ano? Mga pasaway. May minito na sa'yo. Aray ko ang haba. Si Pastora ang yakapin mo, hindi ako. Kasi. Mami dyan ba? Oo, mami. Okay, mamaya na ulit. Mamaya na ulit yung kumain. Nasa mas malamas pa doon.